salamat po kaya. Hello, salamat sa tubig. Hello! Hi! Hi! Hello! Sabi ko nga, dapat ano yun binasa ko muna kung ano yan. Hindi, binasa ko na. Sabi ko dun sa sabi ko, magandang hapon na pala. Magandang hapon. Assalamualaikum. Kung sino kayo, kasi kailangan alam ko. Nakalista kayo kay Ruth, right? So, sa mga ng mga OFW sa Arab Emirates something, right? So, pasok po. Ano ba? Gutom na kayo? Kumain kayo? Paggabi ba ito o pag-ibig na lang? Para nanay na ako, di ba nanay? And, sino nakarinig sa akin magsalita? Raise your hands. Narinig na ako. So, uulitin ko, baka narinig nyo na, pero I think it's something na kailangan alamin natin. At ito'y last 2 years ko na sa UAE po. Aalis po ako, God willing, sa October 2015. Siyempre, 6 years na ako. May mga anak din ako din, tsaka ako. Ay, hindi mo gawin. Kasi may gagawin pa tayo sa Pilipinas na pagtulong din sa ginagawa natin dito. I'll just continue what I'm trying to plan. Ano yun? Guys. Mga darlings na inaalagaan. It's okay. I understand. Okay. Alam niyo ba kung sino tayo? Hindi ka muna kayo? Kanta muna tayo. Kanta. Alam niyo yan? Ito yung kantang to. At least kung wala ko naalala sa hapon na ito, itong kantang lang ito. Yung My Toes, My Knees. Traditional and modern way of singing. O, diba? At least yung tayo isang anthem, isa pang common song. Alam niyo na yan, ha? My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. Stop. Yun yung traditional. Now, tuturo ko yun ng modern way to sing my toes. Press to the left. Ako na yung automatic to. Nandito ka. Sabihin ko. Go! Ano ba alam mo? Lara po. Okay, Lara. Ito ang pagkanta ng My Toes, My Knees na modern. Okay. My toes, my knees, my sunod! My toes, my knees, my shoulder, my head. Alright, exercise yun. Faster. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. Very good, kita. Ayan, matagdaan nyo yun. Turo nyo sa alaga nyo, sa asawa nyo, sa anak nyo. Okay. Meron pa ako isang turo, guys. Okay? Dito nga ako para makita nila rain. No? Kita nyo na ako? Okay. I always go back sa history. Kasi sabi ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. At baka may stiff neck. Ha? Brother. Asawa lang din. Ang sabi ni Sheikh Zayed, alam mo rin to, ano sabi ni Sheikh Zayed? Arabic po ba? Arabic? He who does not know his past will not have a present or a future. Naintindihan niyo po ba? Ang hindi alam kung saan ang galing ay walang ngayon at walang kinabukasan. Tama? Tama. Okay, so, back to history tayo dahil importante. Bago dumating ang mga sila, dapat may ipagmalaki tayong 5 bagay. Okay? Ito, number 1, we always had a sense of God. Bathala. So, hindi tayo mga ignorante, may bathala na tayo nun. In fact, kung hindi dumating ang Kastila, baka Muslim tayo. Okay lang din yun. Assalamualaikum. Okay. Anong meron tayo? Sense of God, no? Pangalawa, we've always been rich, both in natural and human resources. Agree ba kayo doon? Disagree? Okay. Sa natural resources, of the 300 volcanoes in the world round, 100 nasa Pinas. At kung saan merong volcano, may gold and minerals. So we're sitting on almost $1 trillion worth of mineral wealth na nawiwindang lang minsan ng production. Kaya nandito kayo para maghanap buhay muna. Hihimay natin yan, okay? Pangalawang yaman natin is the natural, the human wealth. Kayo yon.
the only people with TLC. Ano ba yung TLC? Okay, sabi ng isang professor ko, the Filipinos care for the world. As doctors, as nurses, kapagit sa bahay, but as engineers, accountants, sa hotel, dito sa restaurants. Yung smile natin ang bumubuhay sa mundo. Tama po? Tama. Pag wala yung love ng Pilipino at Pilipina, malungkot ang mundo. Tandaan nyo yan, ha? Okay, ano yung first one? Sense of God. Number 2, mayaman, both natural and human resources. Third, ang Filipinos daw noon were always democratic. Sa barangay, 3 tao ang nagpapatakbo. First is the dato or the political leader na kailangang may 3-letter M's. Itong concept na ito pala, galing sa birthing lupang hiniran. Alam niyo yung lupang hiniran? Ano yun? Very good pala. So yung lupang hiniran tayo, hiniran, chosen nation. Diba? Hiniran. Ni Lord, ni Allah. Alright, so, si Dato has got 3 M's. Matapang, matino, matino. Meron ba kayo nun? Ang leaders? Jen? Si Noy meron. And I hope meron din po ako because I'm a leader, servant leader. Okay, so ito, kayo bang mga kababayan na kapatid? Raise your hands yung nakalista na bumoto sa eleksyon noong 2013. Raise your hands. Oh, hindi matino. Pilipinong hindi nagre-register at boboto, hindi matino. And please, so, from October 2014 to October 2015, kasi kailangan natin ng dalawang matinong presidente and matitinong political leaders para talagang lumipad na ng pataas ang Pinas. Right now, pero sabi nga ni Cardinal Tagle, hindi pa bumababa sa mahihirap. Kaya siguro po yung ating mga bahay na nanay, tita, ate, nandito pa. Sana listay mamaya, okay? So, kailangan pong mag-participate kayo. Hindi nyo kami pwedeng i-criticize, ako at si Pino, kung hindi kayo bumoboto, ha? At uuwi po kayo, hindi nyo maging citizen dito. So, you have to prepare yourself sa reintegration o pagbabalik, okay? May ilang matinong leaders na hindi ko sinasabing guilty si Napoles at yung sinasabi niya, but kailangan wala ng mga ganon. Kasi yung pinapadala niyong pera in terms of remittances, yun ang nawawa sa corruption. 21 to 24 billion dollars. Okay? So, dapat nandun lang tayo at pupunta tayo dito kung gusto natin, hindi sa napipilitan. Dahil di ba mayaman tayo? So, hindi tayo dapat umalis para kumuha ng pera sa ibang bayan. We have enough. So, ano yung sense of God? Rich, natural and human resources. Third, democracy of Dato. Second personality sa barangay is the Panday. In charge of environment. Parang engineer siya. Environment safety engineer. And third, the Babaylan. Babaylan is ako, yung matatapang na babae, oral historian, Filipino warriors. Example ng Babaylan, si Diego Silang namatay, pumalit si Gabriela Silang. Okay? Yan ang Babaylan. Fourth, dahil mayaman tayo, siya ay kahit buntis o bagong panganak, nakakatulong kita tayo. So right now, number 8 tayo sa gender index sa buong mundo, meaning pantay sa atin ang babae at lalaki. Diba? Kaya matapang si nanay, no? At minsan si Nodes, sumusobra naman, napapasulod ni nanay. Sana hindi. Pare-pareho lang. Asawa ka rin, no? Okay. Wala pa siyang susundin. And last but not least, hindi natin kailangan mag-conquer ng ibang tao. Pero bakit tayo, kung lumabas sa Pilipinas, bakit tayo ngayon nasa labas? Inisip niyo po. Incidentally, nag-aaral po Immigration Studies. Ito lang sinasabi ko, may data ito. At yan, nag-doctorate pa ako sa Development Administration. And I'll tell you why. How to help you manage your money. Kung saan maganda. Okay? So, there are 2 reasons why you are both secular or makamundo and spiritual. We start with the secular. Ang nag-abroad kayo because of the push. Akala nyo nga, walang pag-asa sa Pinas. Maganda sa labas, mas madaming pera, less the push factor. Pero mali nga dahil mayaman tayo, right? But the other push is a feminized migration. Sa 10 million Filipinos abroad po, 5 million are immigrants sa US, Europe, Canada, Australia. The other half are labor migrants, 5M. 2.5 of them are babae. And almost 2 million are kasambahay. Yan ang tinatawag na feminized migration. Ang isa pang dalag baka, and then inaaral ko sa kasambahay na lumalabas, baka domestic violence or na-abuse ang ating mga nanay. Tama po?
Brother, binubugbog mo ba yung asawa mo? Okay. Binubugbog mo sa halip. Okay, ba't naman kasi? Okay, huwag na kasi pakialaman yung balik. Naman lang. Ayaw mo na siya. Sige, listen muna sa ano po. Kasi importante ito for sa atin, Sister Rem. Okay. Sana tayo, push and pull factors. So, ayoko pong may naaabuso. Nandiyan po sa atin ngayon ng mga takas. And I share this family secret. Allowed ako ng mga anak ko. We were abused in my married life, but with God's help, okay lang po. We survived domestic violence. It's okay. That's another story, teleserye. But it's okay. Para siguro inanda ako ni Lord na lalabanan ko ang abuso of any form. Of any form. Okay? Then ako stricto. Ayoko may inaabuso. Ito yung mga batang ito. Inaabuso ba doon? Bata naman yan. Basta lang hindi batang isip. Ano bro? So ano yon? That's the other push. The pull, yung parang namin na magnet. Ay! Ang ganda sa Dubai. Ang ganda sa Abu Dhabi. Ang daming sale doon. Minsan nare-rape ka rin. Minsan naabuso ka rin. Di po ba? So, impyerno naman. Now, the other reason why is spiritual. Yan na yung binibigay natin sa mundo, the light, ang ilaw ng pag-abroad ng Pinoy. 3 Filipino F words. And these concepts, yung ko sinabi is from the concept of birthing, ipanganak, ang lupang hinirang. Hindi pa kasi tayo napapanak. Palaging nabubugok. Okay? Yung kawan natin, both natural and man, hindi lumalabas. Kasi nga, may corruption. Okay? So, the lights of the Philippine migration is 3 F's. First F is faith. Yan ang bibigay ng do ng Pilipino sa mundo, are faith. Both as Christians, Muslims. Kung walang Kristiyano sa Europe at Amerika, nasarado ng mga simbahan doon. Dito rin, ang mga nagbabalik sa Pilipino. Okay lang. Interfaith tayo, we have 10 million Filipino Muslims, magmahalan tayo. Okay? So that's first F, ano? Faith. Second F, family. Love of family. Ikamamatay natin na mag-abroad, sakripisyo lahat-lahat. Di ko ba? Kaya lang hindi naman minsan napaka-positive yung pag-aabot. Ito po ang kwento. Lalo na sa feminized, pag babae lumalabas. Pag lumabas kasi si tatay, si nanay pwedeng natay. Tama? Pero pag lumabas na si nanay, si tatay nahihirapan maging tanay o tatay-nanay, naghahanap ng ibang? Nanay! Eh, dito nga, may mga naghahanap na rin eh. Di ba ga? So, yung dahilan yun ng pag-abroad, yun pa ang nakawindang. Tapos yung mga naging dependent, consumerist, pati kayo, hindi na rin nakatapos ng pag-aaral. Yun po ang inaaral ko para ipaliwanag sa inyo, bilang inyong nanay ang baka tita ba. We have to understand kung saan tayo gumagalaw ng mundo. Okay? And tinuturuan yan tayo mamaya sa Pinoy Wise. I'll tell you how. Okay? So, yun nga, may positive and negative ang migration. Dapat mas mapalaki yung positive, mabawasan yung negative. And that's something that we're doing now in the embassy and in the consulate. Okay? Third, yun ang sinabi ko, nauna pa tayo sa tourism. We give fun, friendship, and food to the world. Kahit may problema, kanta pa rin ang kanta, smile pa rin ang smile. Yan ang Pinoy. Kasi nga may faith siya. Di ba? Yun ang light. May shadows tayo. Yung shadows, sabi ni Conje Noel dati dito, letter I's naman to. Lahat to nakakakulong. First I is immorality. Yung nabuntis, ang boyfriend, na hindi rin. Alam nyo na yun, di ba? Second I, intoxication. Sa droga, sa alak. Third I, indebtedness. Okay lang yan, bro. Sinusulat mo ba, bro? Okay lang, meron ako. Ginawa ko na to brotherhood. Hindi ko lang nadala, dapat ibibigay ko. Kasi dapat may audiovisual pa. Pero mabuti rin yung tinitinan nyo. Di ba? Yeah. Kasi beautiful naman tayo. Lahat tayo blessed and beautiful kay Lord. So, nasaan na ako tuloy? Third eye, indebtedness. Inaaral ko po ang mga nakakulong po sa Al-Watba at sa Al-Awir. I na immorality or P, puso, at I, indebtedness, pera. Hindi marunong maggamit ng pera or credit card and bank loans. Okay? So, ang sagot po yan, meron tayong movement. Please, Jennifer, meron tayo sa September 20. Pinoy Wise. Pinoy is us. Wise is World Initiative for Investment, Savings, Entrepreneurship Movement. It's a half a day, 30 dirham. Pagkain lang ninyo yun at libre ng tuturo in the Bayaniyang Spirit. Okay, forget. When I came in 2010, nagkaroon tayo ng council. Yun na yung magiging membro kayo, no? If you like, I think. And Bayanihan, why Bayanihan? Bayanihan is the old
Filipino spirit of collective heroism, bayani, di ba? For a common cause. Magpapakabayani tayo, magtutulungan sa anong cause na gusto natin. To birth lupang hinirang. Magtulungan para ipanganak ang totoong Pilipinas. Tama? And hihimayin natin kung paano. Ito na nga, Pinoy Wise. Okay? So, please let us know if you're interested. We want the leaders to be trained para you can train your members. Ganun yun eh. We have 500,000 Filipinos here, 60% professionals, 25% semi-skilled, 15% unskilled. 5,000 ang takas ng kasambahay, that's 10% of the 50,000, but still worrying. Ayoko pa rin. So, kung ano man ang mas-save at invest nyo at binili nyo ng Philippine products, yun ang bibigay natin trabaho kila nanay para hindi na lahat. May huwag nang mapilitang lumabas or 800 dirhams, right? Sa 200. Right now, I'm trying to fight for the $400 nila na minimum, okay? Na 1.5. So, pag hindi pa sila protektado at nababayaran, doon na muna para hindi nga maabuso. Okay? Kasi yung 10% na yun takes 95% of our time, resources, and media time. Kasi nga, di ba, takas, araw-araw, takas. Nagpapawi ako ng 10, back dad 20. So, yun ang isa nating mamayang pagtulungan kung paano ninyo matutulungan ang ating magkananayan at kaatehan, ha? Nasaan ako? Now, ang Pilipinas, top 5 sa 5 bagay. First, labor origin. Number 3 tayo, number 4 sa India, China, Mexico, Philippines. Second, number 3 tayo ngayon sa remittance receiving. India, China, Philippines. Saan nga napunta ang perang pinadala nyo? Napunta sa McDonald's and Jollibee, sa mga anak natin, or sa Shoemart and Robinsons. Hindi ko po sinasabing huwag mag-enjoy. I-budget mag-enjoy. Okay? At dito, sabi ng iba, ay amba, kahit walang ipon, basta may iPhone. 5, 6, 7. O walang pera sa wallet, basta may tablet. Tama ba? Sikat tayo sa sale eh. Sikat. Sabi ng mga amo nyo, ang galing ng Pinoy amba. Pero, 2 to 3 days after, nagbabali na ulit ng pera. May nasasaktan ka dyan. Gusto ko may masakit kayo para mauntog ang ulo natin at matuto tayo. Okay po? Third, and that's why we have to have the panday sa barangay is, kilala nyo si Undoy, si Pipeng, si Sendong, si Pablo, si Labuyo, si Maring. Correct? We are top 5 sa disasters sa buong mundo. Typhoons, earthquake, we're in the rim. So, huwag na tayong mabigla kung, ay, may bagyo na naman. Ganito, may bagyo na. Kaya ang tanong ko na naman sa atin, sino pong gustong mamatay sa baha every year? Raise your hand. Sino pong gustong mabuhusan ng mga kahoy na pinutol? Tayo rin minsan ang pumapatay sa sarili natin. Tama po? Parang wala kasing kamatayan eh. Ang basurang tinapon yung babalik sa atin. Correct? And fourth, we're top sa Abaca. I'm wearing Abaca. Alam niyo ba to? Abaca or Manila Ham? This is the strongest natural fiber in the world. Gifts ito ni Lord sa atin, ni Allah. 85 to 90% produce sa atin. And why am I promoting it? It's in Mercedes-Benz, it's in dress, it's in furniture, it's in tea bags. You can Google me, House of Abaca or Maharlika House. You'll see my house, the residence. And it's in Philippine and Japanese money. Why Abaca? Abaca represents the 3 qualities that represents the Filipinos. Now repeat after me. S, R, E. Strong, resilient, exceptional. Ginawa kong Pilipino, MMK, yung SRE na yan. Malakas, matibay, kakaiba. Yan ang Pilipino. Palakpakan ang ating Pilipino. Tandaan nyo ang Abaca, SRE, MMK. Yan ang Pinoy. Malakas, matibay, kakaiba. Walang katulad ang at malapit na matapos. Si Tito Doy Laurel, sino kilala si Tito Doy? Sa Batangas? Okay. Noong nasa Chicago ako, nagkukwento tungkol sa Japan and Germany. Ang Japan and Germany yung talunan sa World War II. Right? But they're now top 10 sa economy. Why? What do they have that dapat meron tayo for us also to be like them? Great. 3 things. One is nationalism. Love of country. Kaya pag hindi kayo bumoboto, hindi kayo matinong Pilipino. At hindi iipon, Pinoy Waldas, bagsak yan. Nationalism, dagdagan natin ng love of God or Allah. Kasi we're supposed to be the most faith-based country in the world, except
windang, disconnect. We don't walk or talk. Kristiyano nga, Muslim, pero hindi rin nagawa yung buo ng Diyos. Sabi nga ni Mother Teresa, if you're a Muslim, be a good Muslim. If you're a Christian, be a good Christian. If you're a Hindu, be a good Hindu. Because in the word good is God. Okay? So if you're good, you're godly. Kahapon, feast day ni Mother Teresa. Sino dito ang Katoliko? Okay, so, example siya nun, di ba, nung buhay siya, living saint. Okay, dapat mag-ano tayo, bayani to each other. Kaya nga bayanihan, di ba? And last but not least, so, nationalistic. Second, pag-love mo si Lord at si country, disiplina. Sa puso, sa pera, sa panahon, basura, sa paligid. So, tandaan natin yan, ha? Last but not the least, hindi natin ko bang top 10 niya pala, sorry, sa tardiness. Sa top 5 tayo, after Abaca is tardiness. Hindi nga. I used to be the princess of tardiness. Ngayon po, since I came, because the tardiness is a form of passive violence. Did you start at 2:30? Hindi rin. Okay, so violent tayo lahat. Ba't ako nagpaalam na malilate, right? So you violate ang kasama mo kung maaga siya at late ka. So, ano ko ngayon is 15 minutes that diplomatic tardiness lang. Pag iniimbita niya ako o ang isa't isa sa inyo, please 15 minutes lang. Kasi time is gold. Domino na. Tingnan niyo, late na ako. Ako naka-late kanina kasi nag-aaral nga ako gabi, gumawa ako ng paper ng puyat ako. So, 30 minutes late ako doon, pero ang mahaba rin yung program sa Dubai, 1 hour late na ako. So, babalik na naman ako at 6 o'clock sa Dubai. Fresh lang ako sa bahay, balik ulit ako. Then, babalik ulit ako dito, 4 today. So, pag late kayo, dangerous sa amin ni Kuya Ray, na driver ko, balik-balik sa road, nagmamadali kami. Huwag yun, naman ang beauty ni Amba. May anak ko rin ako at apo, gusto ko rin buhay. So, kung loves niyo ako, let's be on time, okay? At kung loves yung isa-isa. So, anyway, ang sinabi ko, love of God and country, ang disiplina, sa oras na nga, last but not the least, is a focused and visionary leadership. So, sana kayo, meron kayong vision and mission. Palakpakan, very good. At yung Filipino culture, sinabi ko yung kultura natin, di ba? High sense of values, yes. So, I'll give you a copy of Bayanihan. So, ang vision kong ino-offer sa atin na malakihan is bayanihan, collective heroism for a common cause. We have to define our cause ng bayan, Philippines, at mga bayani. Tayo, hindi lang bang bayani. What are the qualities? Godly, nationalistic, disciplined, focused, visionary, country team Philippines, gobyerno, led by me. Partnering with an equally committed team bayanihan kayo to exemplify global taas noong Filipino. Di ba? How? Strategies na. Pinoy wise. Paano ka proud kung nakakulong ka dahil sa utang? At hindi mo nababayaran yung tithes mo at zakat mo. Okay? So, Pinoy wise. Second, buy, support Pinoy products, help Pinas in a Pinay. So, Abaca, banana, we're the top producers of banana. Buy bananas, it will give livelihood, healthy pa. Pinya, basta pag Philippine-made products, bilhin nyo kahit mahal. Kasi makakatulong kinanay na wag umalis. Okay? And last but not the least is balik Pinas, balik hanap buhay. Yung Pinoy Wise is meant to help you reintegrate or return. Hinahandaan natin yung pagtanda ninyo na uuwi. Hindi naman kayo magiging citizen eh, di ba? Eh kung pauwiin ko yung bukas, sino makakauwi at may ipon na? Raise your hands. See? But do you know magkakasakit kayo? Do you know kung God forbid pawian kayo ng buhay? May natira ba? These are the things I keep telling. So last 2 years ko, tulog niyo ko, leadership, visionary leadership, pukpukin natin ang mga kasama natin. Hoy, Pinoy Wise ka ba o Pinoy Waldas? And we need everyone on board para mag-train tayo sa isa't isa. Na-train ang Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, susunod ko na po ang Sharjah, Jaira, Al Quwain, at saka Ajman. Bago dumating si Pinoy, baka dumating si Pinoy this year. So, masabi natin, sir, Pinoy Wise kami. Hindi, ano ba Pinoy Wise? Binigyan ko ng papel. Pero hindi niya naman siguro. Nakita kami sa Dubai last January, na-well siya galing Switzerland. So, gusto ko pagdating niya, sabi niyo, sir, dahil po sa gobyerno na dito sugo ninyo si Amba, marunong na po mag-invest para po makabalik ang pera ninyo sa pamilya niyo, hindi nakatungang, at magkaroon ng livelihood
Nauwian nyo at magbibigay rin ng trabaho sa mga nanay at ate para huwag mo nang lumabas. Okay? This is a very concrete guide. Tutulungan ninyo itong last. Support, adapt, or support, sponsor, balik Pinay. Kasi may balik Pinas, balik hanap buhay sa kasambahay. Adapt or support, meaning for 60 dirhams. 50 dirhams SSS, 10 dirhams pag-ibig. Yung 50 dirhams will already give 20,000 kung mamatay si nanay, hindi naman siguro. I-reactivate lang. Plus 10 dirhams na pag-ibig, 6,000, 26,000. Reactivate the SSS or pag-ibig para hindi talunan yung mga takas. What I'm doing now is, lalo yung mga na-rape at nabugbog, inaalalayan ko sila sa pag-reintegrate sa atin. Yung hindi na kaya ng gobyerno. Naghahanap ako ng donor or sponsor. Yun nga kung gusto niyo, kung tagagot sa inyo, para lang maalalayan na makatindig ulit, pare-training. Ngayon ang hinahanap dito, personal trainer or physiotherapist na mga Pinoy. Yun naman pala ang kinakailangan dito. So, huwag na lang kasabahay po pag hindi bayad ng mabuti. Okay? So, ready ba tayo magkapit kamay doon? Bayanihan ng bayan, mga bayani, inshallah. Now, stand up. Tapos na. Now, alam niyo kung sino tayo? Kakantahin niyo itong kantang to with feeling. Okay? Sinabi ko kung sino ang Pinoy before the Spaniards came. Correct? So, sing along with me, please. Pwede pakakainin lang ako, ha? Kasi ayos na ako. Sino ako? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, handog lamang, di ko tinais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay, ligaya ko. Masih ate ay magkakaroon dahil try if you want. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako ako ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Likas sa aking puso, at ika'y ganda. Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, wari natin ng kayamanan ng may kapal. Natural human sources, bigay aking talino sa mabuti lang laan. Sa aking pagtutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino,
at mabuhay tayong lahat. God bless us all.